Hello nga guys. Today is Sunday. Tayo ay magkwentuhan muna. Naisip ko kasi na tayong mga magulang ay wala talagang katapusan ang pagiging magulang natin. Kasi nga, ako based on my experience ay mula nung naging nanay ako talagang ang goal ko na sa buhay ay kung paano kumita at makapagdagdag ng income sa aking asawa. So, ang dami ko ng mga business na ewan ko ba bakit hindi naman nagtatagal siguro nasa akin na rin nasa akin na rin ang may mali kasi hindi ako nag-i-stick sa isang business. Andyan yung nag-o-office ako, habang nag-o-office may makina ako, nag-aalok-alok ko ng bedsheet, punda, unan. Habang nagtatrabaho ako, yung bibig ko, "Hoy, order kayo unan, order kayo ng bedsheet," sa mga ka-office mate ko. Tapos mamukat-mukat ko yung napa-order ko, mas malaki pa pala yung kita ko sa pa-order ko kaysa sa sahod ko. At yun nga, doon ako nag-umpisang benta-benta. Tapos hindi na naman uso yung mga punda-punda. Nagpautang ka ng pera, pero na-realize mo na masama. Nag-business ka na lang ng mga anong tawag doon, frozen, hotdog, pa-order ka ng longganisa, ganun para mga nanay, walang katapusan paghahanap ng pagkakakitaan. Ang hirap sa katulad ko na 6 ang anak, syempre hindi mo masusustain lahat ng sahod ng asawa mo, hindi sasapat, hindi talaga kakasya, lalo na marami kang anak, pas puro lalaki pa sila, 6. So talagang magsisipag ka. Nandiyan yung nagtinda ka ng biskwit, nagtinda ka ng kung ano-ano, nagtinda ka ng basta, ang dami ko nang tininda sa buhay ko. Minsan pag ayaw nila, order ka ba ng ganito, order ka, ayoko ng ganyan. Sabi ko, ano bang order mo, lalaki, jumbo o maliit? Anong order mo? Ipagpakaloob ko kung ano yung order. Ganun na hindi mo na alam kung anong order ng mga tao. Para lang yung business mo, yung paninda mo ay mabenta talagang kung todo halo ka, kung todo sales stock ka. Talagang ang iniisip ko kasi gusto ko mag-stick sa isang paninda, kaso ang mga tao hindi naman yun lagi ang kailangan. Dishwashing, nagawa na ako ng mga sabon, dishwashing, sabon na powder. So naisip ko na ang buhay ay talagang mahirap. At talagang tuloy-tuloy ka lang gumawa ng pera, gumawa ng pagkakakitaan. Mahirap. Kaya nga sabi ko, yung mga dalagat binata pa ngayon, mag-isip-isip muna bago magawa ng pamilya kasi mahirap. Yung imbis na sarili mo lang intindihin mo, syempre pag nagkaanak ka, yun na yung priority mo. Wala na sa sarili mo. Kung paano mo naman buhayin yung mga anak mo. Kaya mahirap talaga pag wala ka pang ipon, stable na trabaho, stable na business. So sa akin naman ay okay lang naman, basta mag-pray lagi. Mag-pray lang lagi. Bigyan ko ng blessing, bigyan ko ng ganto. Always pray. Tapos wag mo na rin hangarin na yumaman ka ng matindi kasi hindi mo naman yan madadala sa pag namatay ka, yung mga
bagay-bagay na ganyan. Hindi mo madadala. Kaya ako, iniisip ko na lang na paano buhayin yung mga anak ko, paano sila mapag-aral, paano sila mapakain ng maayos, mapakain ko yung gusto nilang pagkain, doon masaya na ako. Yun, tapos ang pangarap ko lang makapagpatayo dun sa ng bahay, dun sa lupa namin na ang tagal nang nakatiwangwang, hindi pa rin nagagawa ng bahay. Hay, basta ang inisip ko na lang, at least Lord, buhay ako, buhay ka at masaya ka. Ang stress nalalabanan mo naman, okay na yun. Kaya maging masipag at tuloy-tuloy lang maging mabuting tao. Bye.